So guys, for today's video, ito na ang ating part 3 sa ating adventure dito sa Triple P Campsite. Kung mapapansin nyo, sobrang alikabok dito kasi dito din yung daanan papuntang kabilang campsite. Sa pagkakatanda ko, parang nasa 4 na campsite pa yung nandun sa bandang dulo. Nagaya nga ang isang kasamahan namin na nag-ATV kasi nga daw meron daw magandang view doon sa may dulo. Kasi doon kulay blue daw ang tubig. Pero nung tinatanong namin siya, hindi niya maituro kung saan yung exact location. Basta daw merong kulay blue sa sasakyan at yun na daw yun. At ito nga, nakasalubong na namin ang ibang nag-ATV dito. Kaya shoutout sa inyo mga ate. Ang renta nga pala ng ATV dito ay 400 pesos for 15 minutes. Private property yan. May entrance na naman dyan. Private property na naman eh. Ano, alukin natin na. Bakit naman ganun kaya tayo dito? Ganyan? Pag dito man, kuya 5 piso na lang. Picture ka ito kaya 5 piso lang. At nagbibiroon nga kami dito kasi may nakita kaming nakapaskil na private property na naman. Panunong to, ang tagalan namin naglalakad pero wala pa rin. Basta ang sabi ng kasama namin dun sa may blong kotse. At fast forward na nga tayo, nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. Para nga dun sa una namin dinaanan, mas tahimik dito at mas nakaka-relax. Malinaw siya, kaya lang malumot. Madulas. Ang lamig ng tubig! Ang dulas. At sa panahon nga ito, sinusundan ko na ang ibang kasama ko na lumalangoy na. Pero yung tubig, sobrang lamig talaga. Yan nga, tinatanong ako ng kasamaan ko kung gano'ng kalalim yung tubig. Ito na yun, nakatayo ako. Ang lamig! Kiningin na. Dito, malalim! Malalim dito! Dapat ay hindi ako yung chinelas ko. Ha? Ah! Ano, lakad. Gago, ano ito? Tama pa natin dyan. Wala yan, bukod din mo lang siya. Ayan o. Gago, magaling dun o. Init-init ang palo. Oo, isa dyan, gago. Tataan mo. Aray ko. Wow, ano ba? Masahag dyan o. Ah! Mababaw na dito. Aray ko. Pwede naman. Long. 1, 2, 3. Ngayon natin sa tinagkaro. 1, 2, 3. Kita na lang tayo doon. Bagos na lang. At yan nga, nagpaagos ng ibang kasamahan namin. Magkita-kita na lang daw kami doon sa may cottage namin. At sobrang dulas talaga ng mga bato dito kasi kanina pa ako nadudulas dito. Lino naman yung tubig niya pero maraming lumot. Kaya yun, medyo struggle lang talaga sa paglalakad dito para makaahon ka.
At yun nga, fast forward na tayo at nakita ko na nga sila, nandun sila sa cottage lahat. Kausap nga nila ang isang may-ari ng camp dito. Babalak pa nga yata silang lumipat dito sa area nito. Kaya lang pag lumipat kami dito, sigurado ako tinulit namin lahat ng gamit namin dito. At yan nga, kung titingnan mo nga sila, para lang sila nagpe-prayer meeting ng mga panahong yan. Lalong-lalo na yung naka-orange. At ng mga panahon nga tayo, bumalik na kami sa cottage namin para kumain. Kung titingnan mo nga kasi, pare-pareho na kaming magutom dito. Kasi sa baba naman talaga ng nilakad namin, siguradong magugutom ka. Fast forward na ulit tayo kasi after namin kumain, natulog na ulit ako. Pero pamaya-maya nagising din ako kasi maingay sa paligid. Dun pala, nandun na si Mayor sa cottage namin. At yun nga, nagpaalala lang din siya at umalis na din siya. Ang sabi nga niya, umahon na din daw kami maya-maya kasi pamaya-maya lang daw itataas ang tubig dahil daw araw-araw nagpapakawala ng tubig sa dam kapag hapon na. At shoutout na rin pala dito sa couple na nasa tabing cottage lang namin. Napakabait talaga nila kasi pinayagan nila akong dito matulog sa may cottage nila. At shoutout na rin kay Rosben at kay Balating na nandito ngayon nagiinom sa tabi ko. At yan nga, alas 4 na ng hapon, unti-unti nang tumataas ang tubig dito sa paligid. Kung kanina, purong bato lang yan nandyan sa gilid, pero ngayon unti-unti na siyang nagkakatubig. Hindi ko na nga lang din na-videohan kasi lumaki talaga ng malaki ang tubig na yan at paalis na rin kami noon. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na video. Bye-bye!